um, yun nga, masyado siyang maraming kailangan alalahanin para sa isang tulak na meron lang. Hmm. Itong Valier. Yeah, natatakot din ako para dito dahil lalo kalaban niya Sushin. Pero naisip ng Vietnam, okay, hindi naman natin kailangan ng super daming assassin. Diretso na tayo sa ating game at number 1, pinakahuling serye ng day 1 ng Asian Games qualifiers. Yup, it's Todo na hahawak nung Ling. It's an old friend na we haven't seen in a minute na ngayon ay pupuruhan kagad ditong si Alexander. Wala na siyang intro-intro, pare. At least nakuha niya yun. Nakuha niya yung simula, and Todo is gonna have to find a way na makadagdag palalo doon sa extra scaling. Wala, guguluhin na talaga yan eh. Okay, Alexander, liliko na rin muna. Papabayaan na muna niya itong si Joga aka Todo. And si Dalvin. Ito sinasabi natin kanina, nag-worry tayo. Paano gagalaw itong si Vandat? Dahil nga mas bully itong isang Zushin kumpara sa kanya. Hinahatid na rin ni Ngok Trang itong si Todo para doon sa kanyang purple buff. At least masecure man lang. At saka hinuli talaga nila yung purple buff para kapag tumubo na yung unang pagong ay meron pa rin purple buff itong Ling na to. Agree. May room pa sila to actually move around kasi kita mo naman yung bilis na mga skills na bibitawan dito. Glorious Pathway, Crimson Beacon, sobrang dami ng mga pamboset na meron yung Indonesia. So Vietnam needs to find a way. Ngayon sila ang unang gagawa ng galaw at na-stun kagad si Todo. Purify nagamit si Todo ngayon ay umaatras. Alexander talagang hahawakan lang siya. Afan nag-aabang ng pagkakataon na talo na nga kagad dahil nga level 3 lang at wala pang Vengeance Flame. Nakuha na kagad ng Indonesia ang first blood. Isipin mo pare, yung Vietnam yung nauna na dumalaw pero yung Indonesia yung mga sumusunod pa. That's gonna be another flicker and skills na magagamit. Xiaoqi na naman na maiipit sa pagkakataon nito and he will not be able to escape. At least meron nakuha yung Vietnam. It's a 1-1 pero libre yung pagong. Iyon na nga ang magiging problema doon. At saka si Dingaray, pinifreeze na rin. Itong si si Viet An. Pagong ay nakuha na ng malaya ng Indonesia at wala ng contest na nagawa pa ang Vietnam. Isipin mo, no? Meron kang ang purple buff, pero hindi pa rin siya nakahanap ng paraan para makontest yung major objective. That is how well Indonesia was able to control yung river at yung iba pang mga nakapalibot nun eh. There was just too much blue HP Bard players para mag-engage pa itong si Todo. Wala nakukulayan na ng asul yung parte, yung left side ng mapa na ito. Si Xiaoqi nga nag-attempt pa nga na guluhin itong si Todo. So may paghinga sila na gagawin sa libo ang solidong hawak dito na kalamangan pagdating sa economy ng Indonesia. 3 minuto pa rin lang naman ang lumilipas. So far, ang importante naman dito para kay Todo ay hindi pa rin naman siya namamatay, di ba? Oo, kaso meron na kagad na 1 level gap na malayo itong si Todo. So that's not a good sign. Kailangan niya na makapag-ikot ng mas mabilis. Nang sa gano'n ay makatulong siya. Andun na naman yung Crimson Beacon. Naku, natalo na Ngok Trang ay lalayo na rin. Buhay ang dalawang naging target dito ng Indonesia. Pero ang importante, nagamit rin kagad yung Vengeance Flame. Ngayon naman, papasok na rin with Tempest of Blade. Nahabuli si Afan. Kaya ba niyang i-burst ito? Naku, play pa si Todo. Nabitin talaga yung damage niya. Bibitin natin, Dalvin yung dalawa. Napaaga lang yung bagsak. Tanlam ngayon ay hinahabol nila. Tumama yung stun. And si Tanlam ang magiging target ngayon ni Xiaoqi. Mapapatay ito ng Indonesia. At tagumpay ang kanilang counter-engage. Alam mo, dito nag-uumpisa yan eh. Parang everything is good and well pag hindi namamatay yung Ling. Until namatay siya. Kasi dahil inumpisahan nila yung purple objective kanina, wala silang paraan ngayon para mag-contest dun sa pagong dahil nga hindi nakagalaw ng maayos itong si Todo. Isipin mo, ganyang face check lang, tapos mamamataan na naman, and then Afan is gonna be putting an end to that. Hindi naman lang nagamit niya or hindi man lang niya napindot yung kanyang Tempest of Blade kasi nailinya rin ng maayos yung skill dito eh. Pagkatapos nung kotong ni Alexander, mayroon palang nakaabang na spatial migration mula dito kay Afan. Ganun lang pre, napapatay itong Ling na to. Second death niya.
sinelebrate pa naman natin yung unang kill at yung pagkakataon na hindi pa siya namamatay. Dalawang magkasunod sa 2 minutong lumipas. Tempest of Blade nagamit. Makukuha pa niya. Hindi na! Go po yung purple. Bakit nabigyan si Ngoktrang? Walang magiging kasunod para sa Vietnam. Pwede mag-transition dito sa Pagong at yun na nga ang ginagawa ni Afan. Sosolohin na lang niya to at yung 3 miyembro from Indonesia ay mag-aabang na sa top lane. At doon nagsimula yung kalbaryo nitong Vietnam nung nakuhanan na sila ng purple objective. Kanina ginagawa naman nila yung kanilang due diligence. Si Todo ay nilalapit talaga nila ng Todo para doon sa mga major objective. Pero ngayon si Afan na mismo yung lumalapit at hindi na siya nagpapaawat pa. Pero mukhang mamamataan siya dito. Mukhang wala na siyang iba pang pantalon para makatakas sa sitwasyon na to. But instead, it's gonna be a lot of those ultimates na magpapabagsak sa kanya. Yeah, patay dito si Afan pero parang okay pa rin na tayo kasi napatempest of blade nila habang si David ay binababara na ng lantern dahil nga wala ng energy. Mapapatay na naman ikatlong pagkakataon natutumba itong Ling na ito from Vietnam. Kahit namatay si Afan parang sulit pa rin yun Goods na goods pa rin. 3-1-3 with a 4.5k gold lead na hinahawakan ngayon ng Indonesia. It is all because Todo can't find a room. Let's look at it again. Vandat, nandun siya. Great face check. Pero silipin mo si Dalvin, nasa bandang kaliwa. He didn't need to use. Si Ngoktrang ay nandun pero yung special migration and this time may nabit-bet yung dalawa. At si Ngoktrang ngayon ang magbibigyan nila. Tanla may una nang namatay. Sabay si Afan hinahabol na itong si Viet An. Kaya lang napapurify siya kaya lang walang pakialam si Davin dyan. Mapapatay pa rin itong si Viet An. At pwede nga nilang unahin na yung Tori dito sa gitna na gagawin na nga nila kasi kasama na nila si Dingaray Again, that's very... I would say that's very disciplined mula dito kay Dalvin. Yung purify niya kanina, kasi siya yung unang binabanatan Nag-purify siya kanina, imbis na gamitin yung ulti niya, tinipid niya hanggang dulo, tapos siya na lang yung gumamit ng Crimson Beacon, panapos. Instead of using it from the start. That's the trigger discipline na meron nitong si Dalvin, thus leading a 3-0-3 at malinis pa lalong kuha sa susunod na pagong ng game number 1. 7.72k gold. Pahirap ng pahirap ito at nakikita natin yung domination muli ng Indonesia kagaya ng pagpapamalas nila mula doon sa Laos at nandun yung combo Valtrykim. Kaya ba makatakas dito ni Ngoktrang? Hindi na nga kasi namatay na kagad siya habang nabit-bit din itong si Tana Lam. Tempest of Blade na nagamit, inabangan lang talaga dito, okay? Makaka-cable siya, makakapatay din. Pero hahabulin nila si Todo, kita ni Afan, inaabangan lang ni Davin, naku, ubos ata ang energy, pre. Na energy gap at nabagsakan na rin nung kutsilyo mula sa Pyroser, pre. Grabe si Dalvin, men. Grabe. Lang, taga-sundo lang, pare. Andun lang ka, abangan niya lang. Hindi, alam ko kung saan lalanding yan. Parang ganun Alam niya kung kailan babagsak, alam niya kung kailan mahihirapan. This is just great allocation. Let's take a look at it again. Lumaban si Tanlam pero namatay din siya. Yung Tempest of Blades na sa likod, so nakakuha pa rin si Todo ng isa, which is great. And then a Winter Crown para kay Afan. It would have been crucial and critical kung namatay si Afan doon. But for some reason, he had a Winter Crown available. Ganun nakataas yung lamang ng Indonesia in this game, which is why they were still able to hold on to it kahit na may counter-attacks na ginawa yung Vietnam. Kaya ang hirap humanap ng solusyon ko, ikaw ang Vietnam. Kailangan mo talagang tiisin lahat ng punishment na manggagaling dito sa Indonesia. Gross Patoy ay nagamit at mabibitan sila doon. Ramdam mo rin kasi walang connection. Kumbaga nabibitin sa connection dito ang Vietnam. I-imagine mo, after nung Fatal Links, anong magiging next para sa Vietnam? Tutulakin ni Vandat o kaya papaulan niya na ng mga apoy? Sobrang tagal niyan. Walang instant kill, walang instant burst. Ang Vietnam naaasahan kapag ka nakaset up itong si Ngoktrang. Kaya nga nangyayari, set up na lang tapos aantayin nilang magbabaka sakali na lang sila na may mamatay. Kapag wala kasi sila yung nababalikan na kumbaga nagagamit pa against them yung pagsasama-sama ng Vietnam kasi nakakakuha si Afan na magandang position para sa kanyang Violet Trickim. Compared dun sa mga gourd na nakita natin from the start,
Yep, Meron talaga oo. silang pang-burst down. Yung RWM, kahit nasabihin natin na pa-chepi-chepi lang yun, gana pa rin kasi may stun factor. Ano naman yung sapak galing kay Xiaoqi. But the difference with the Valir is nauubusan ka ng apoy. 'Di ba? Ang rule number 1 nga dapat stay motivated. Hindi ka dapat Yan. maubusan ng apoy. Kaso, Tama. nauubusan pare. Oo, bitin na bitin talaga. And kumbaga, nakikita natin na nawawalan na siya ng role dito sa larong ito, no? Kung ang goal mo lang ay tumulak ng tumulak, tapos papaulan naman lang ng mga fireball mo, bitin walang gagawin So ang goal mo na lang, proteksyonan ko na lang kung itong si Viet-An, kung may huhuli sa kanya, and the rest, nakaasa na rin talaga kay Ngoktrang And si Todo, hindi rin naman makakapwesto ng maayos. So ang Indonesia, ilalatag na nila yung Glorious Pate. Conceal din yung nagamit. Si Ngoktrang ngayon, mabibit-bit pa. Nauna na nila mabit-bit. Pero sapat ba magiging damage sila? Fire tricking from Afan. Wala silang makukuhang kill. Si Todo ngayon ay makiklear na rin naman ng mahusay itong Lord na nasa gitna. Diba sila? May wave pa sila nakasama. Pero kasi masyadong risky itong kanilang gagawin. Kaya nga ang Vietnam nakadipsa na Oo, as in tinutodo nila to. The good thing about Vietnam is meron silang decent amount of wave clear. So yung Valir dadalhin nila sa baba, yung Harit dadalhin nila sa taas. Pero may danger na naman. Fatal Link sa binitawan na ulit. Okay, nakahinga muna sila dito pero namatay din kagad. Itong si Tan Lam, 4v5 ang magiging aksyon. Bababa sa 30% si Alexander. Si Afan ay aatras pero di sa gitnang bahagi may nagaganap din. Todo versus Xiaoqi. Tempest of Blade. Atras siya. Double dash siya nagamit. Naku, walang energy. Na energy gap si Todo, ladies and gentlemen. Ay, yun na yun nararamdaman natin, pre. Pag walang purple, parang nawawalan ng kwenta, pre, yung Ling. Oo, nawawala ng passion Nawawalan ng passion. Nauubusan ng passion si Todo, min. And hindi ka talaga makakagalaw. Kasi kahit anong passion mo, kung wala ka namang magagalaw pa, mahihirapan ka talaga. The Glorious Pathway has been denied. Alexander's gonna be back in the way, pero doon naman yung extra na Violet Requiem. It's still gonna be safe para sa Vietnam. Nasalba nila yung top lane inhibitor at mukhang makapatagal pa nila to ng konti, pero hanggang kailan nila to kayang gawin? Yan ang mahirap na tanong sa totoo lang na naghahanap ng kasagutan para sa Vietnam, no? Hindi na nga makahawak ng purple buff itong si Todo. Kanina pinag-usapan natin during the draft na sobrang purple buff reliant at dependent ang isang lane dahil nga dun sa cooldown reduction ng purple, tapos yung energy din na bumabawas every time na nagko-consume siya ng kanyang mga skills. Ngayon, halos 12,000 na pre, humahabol yung gold nila doon sa minute na umaandar dito sa Indonesia. At habang walang nangyayari, pre, kailangan gumawa ng paraan ng Vietnam. Tataray yung mag-conceal na gamit yung perfect match. Pero kasi tiwala si Alexander at ang Indonesia na kahit naman mabitbit ako niyan, pre, wala naman pang-burst yan Oo, parang wala rin yata silang pake dun sa slow push na nangyayari sa baba. I'm wondering if they're even aware of it. May Glorious Pathway na binitawan sa may bandalikuran. Si Vandata magiging target. Tapos si Ngoktrang ay makakapag-flicker din naman si Todo. Eskapo na lang pero si Vandata naman mamamataan, pare. Naku, ito Todo. Nata nila! Dalvin ay nakakuha na naman. Tempest of Blade, nagamit ni Todo pero siya aatras na. Inabol pa rin siya ni Afan. At makakapatay ng 4 ang Indonesia. Si Viet-An na lang ang inabol nila sa may blazing duet mula kay Dingaray. Wipe out mula sa team Indonesia. Another dominating victory mula sa Indonesian representative. Indonesia. Another dominating victory mula sa Indonesian representative as they will take game number 1. That was just